So again, good morning pala sa YouTube channel natin sa mga sumusuporta at nagla-like at nagsi-share at sa mga silent listeners natin sa YouTube. Good morning po sa inyo. Morning po dito po sa amin, ano po. Baka naman hapon yata sa Middle East o kaya madaling araw sa Australia o New Zealand. Gabi naman sa Amerika. So, at any rate, good morning, good evening, good afternoon sa inyo pong sumusubaybay sa YouTube channel po natin. First, ngayong umaga, part 5 na po dapat tayo dito pong si appointed times, but we will go deeper, observing the principles of reductionism in studying the scripture, dahil may mahalagang binabanggit si Apostle Paul sa Galatians 3:17, where the Bible says, "Then this I say, that the covenant that was confirmed before God in Christ." Now the Apostle Paul is speaking about the covenant of God through Abraham. Dahil sa verse 16 na pinapag-usapan diyan, Abraham and his seed receiving the promises, the promises of God. And sabi po diyan, that covenant was confirmed in God in Christ. The law, which was 430 years after. So God made the covenant to Abraham, and then 430 years after, dumating yung the law. Dumating si Moses, sabi po diyan, ano po. When the law arrived, the law cannot disannul that it should make the promise of non-effect. Ano ba ibig sabihin niyan? That means the covenant of God made through Abraham cannot be erased by the law. Yan basically sinasabi ni Apostle Paul. But we will go to some computations ngayong umaga kasi pag nagbanggit ang scripture ng exact data, that means precise yung statement, kasi binanggit dito halimbawa yung 430 years. Okay, this is not tawag natin dito, hindi ito haka-haka, o hindi ito, ano ba yan sabi sa Tagalog, kalimutan ko yung term dyan, but an exact figure would mean na precise yung calculation dapat na gagawin po natin dito. So this morning, ang topic natin is the first 50 Shana. Alam na po natin na ibig sabihin ng Shana, di ba? If we go back to Genesis chapter 1 verse 14, yung English word po doon po na seasons was transcribed, but the original Hebrew word there was hamoyadin. It means appointed times. So God had appointed times throughout humanity. Ano po? And we can distinguish, we can know for sure ano ba ang dapat mangyari, itong mga specific events in history, by observing these appointed times by the Lord. Confirmed po naman po diyan sa Genesis 6 verse number 3, na sabi ng Panginoon that men will live for 120 years. Sabi niya po doon sa Genesis 6 verse number 3. 120 years. The Hebrew word of years there is not a literal year, but the Hebrew word there was Shana. Okay, Shana.
Shana means a revolution of time. So, yan yung papag-aralan po natin. Ano ba yung first 50 Shana na nangyari sa scripture? Ano po? So, we will go back dito sa mga binabanggit ni Apostle Paul all the way back to Abraham, dahil the covenant was given, the promise was given to Abraham and his seed, sabi diyan sa verse number 16. Okay? And now, the confirmation of the covenant, yan po ay mahalaga, mapag-aralan natin maya-maya, malaman po natin yan. So, ang isang Shana, tingnan naman natin kung ang panahon ng sangkatauhan ay 120 Shana, hindi 120 years kasi Genesis chapter 6, ang average lifespan ng mga tao po doon is hundreds and hundreds of years, di ba? Kung mapapansin natin, like halimbawa itong just give you an example, itong kasi 120 ang binabanggit diyan ano po. But if you will look at their lifespan ng mga tao noon ay mahigit mahigit 100 years ano po. If you go back to, we will go to Genesis chapter 5, ay ganito ang sinasabi, ang haba ng kanilang mga edad. Halimbawa na lamang ano po. Okay? Si Adam, ayan, nanganak siya, ang pangalan si Seth, when he was after 130 years old, sabi po diyan ano po. Okay, then Seth begot Enos 105. Enos begot Canaan at 90 years old. Canaan begot Mahalalel at 70. Jared begot Enoch at 162. Methuselah begot Lamech at 187. Lamech begot Noah at 182. So, ayan po yung tinatawag nating average ng lifespan ng mga tao noon. So, nung binanggit ng Panginoon that in Genesis 6 verse number 3 that the lifespan of man is 120 years, hindi po yun yung ibig sabihin yung binabanggit na haba ng buhay ng mga tao noon. Dahil alam naman natin, ang pinakamahabang nabuhay doon sa Genesis ay si Methuselah, di ba? At ilan ng taon niya bago siya mamatay? 960 plus, 969 yata. 66, okay, whatever. So, ganun kahaba ang buhay ng mga tao nun. So, nung binanggit ng Panginoon sa Genesis 6 verse number 3 na the lifespan of man will be 120 years, that is not exact 120 years kasi the Hebrew word there of years is shana. It means a revolution of time. So, we will calculate po ito pong the first 50 shana. That means with our data today, we can calculate anong exact date nangyari from creation until the law na binabanggit ni Apostle Paul po dito sa Galatians 3:17 na after the promise was confirmed to Abraham, the law came 430 years after. Sabi niya po diyan ano po. So, I would like to share to you this data kasi ito po yung precise calculation kung kailan magkakaroon ng hangganan ng buhay ng tao sa mundo. So, God has laid down in the scriptures 120 years, 120 shana.
Ang isang syana, titingnan natin, gaano ba kahaba ang isang syana? Okay? So, ito yung napag-aralan na po natin last time, but we will review kasi ito po ay we are studying using the principle of reductionism dahil mahalaga itong binabanggit ni Apostle Paul po dito. So, we go back to the book of Leviticus 23 para malaman po natin ano ba yung ilang taon ba yung tinatawag na syana, one syana. Okay? So dito meron tayong idea po dito sa verse number 15. Okay, verse 15 tayo ng Leviticus 23. Ano po sinasabi po diyan? Pakinggan niyo po ano po. Verse 15. Kakaroon tayo ng clue dito, ano po? 23 ba ito, verse 15? Ha? Okay. 23, Leviticus 23, verse number 15. And ye shall count unto you from tomorrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheep of the wave offering, 7 Sabbaths shall be complete. Okay, so ito meron tayong ito foundation natin ng Shana calculation, ano po. Pag sinabing 7 Sabbaths, that means 7 sevens, di ba? Kasi ang isang Sabbath is 7 days. So 7 times 7 is 49 days. Okay, 49 days, 49 days. Now, if we go to Leviticus 25, ganito ang sinasabi ng Panginoon, ano po? Okay, don't forget yung Leviticus 23. Ilan yon? 49 days. But Leviticus 25 verse number 8, bibigyan tayo ng precise formula po dito, ano po? Ayan, tingnan niyo sa verse number 8, ano sabi? And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee. So, kanina, di ba? 7 Sabbaths sa Leviticus 23:15. That means 49 days. Pagdating sa Leviticus 25 verse 8, hindi na 7 Sabbaths ito. Ito ay 7 Sabbaths of years. So ano ibig sabihin po niyan? 7 times 7 years. And the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee, ilan? 49 years. Okay, so yan ang basic calculation natin. Ang isang syana is 49 years. Diba? Maliwanag naman diyan sa verse number 8, diba? The space between 7 Sabbaths shall be 49 years. Sabi diyan. So ang isang syana is 49 years. So from creation, binigyan tayo ng Panginoon ng 120 syana. Ayun, multiply mo na, di ba? Magkaroon ka ng idea ng end of the world. Okay? Na ito po yung perspective ng scripture, ano kaya not mine, ano po. Ito po yung data na makikita natin sa salita ng Panginoon, ano po. Okay? So 120 times 49 years is equal to kailan ang end of humanity? 5,000? Ilan ba? Mahina calculator natin, ano po? According sa calculation ko ito, ano po, para
malaman natin, ano po, 49 times 120 is equal to 5,880 years. That is Hebrew. Hebrew calculation yan, ano po. Okay? Hebrew calculation yan, ano po. But if you will transcribe that using itong Gregorian calendar, pagka i-transpose mo yan sa Gregorian calendar, okay? Yung 120 years ng Genesis 6 verse number 3 would end on 2045. Okay? So, yung meron kayo na idea ha? 2045. End of humanity yan. Ano po, mga kapatid? Okay. So, yan yung perspective, yan yung overview, yan yung nilay down ng Panginoon sa mga tao, sa atin. Ano po? Gaano katagal mabuhay ang tao sa mundo is 120 shana. Ang isang shana is 49. Ano po? So, magkakaroon tayo dito ng confirmation dahil sa universal language, ano po, sa GDP language ng buong mundo, ano po, 2027 ang gagawin ng mga nasa economic forum ng buong mundo, ang gagawin nila, they will mandate all government of all nations that will be worldwide, they will be mandating itong digital ID 2027 yan, ano po. And then hindi ko sinasabi na mangyayari yan, pero yan yung kanilang plano. And then ang plano nila, itong mga global elites, ano po, na nagmi-meeting every year sa Europe, ano po. Ito pa yung pangalawang plano po nila, 2030. By 2030, yung tinatawag nilang the Great Reset ang gagawin nila sa buong mundo. Ano ibig sabihin ng Great Reset? Ibig sabihin ng Great Reset, gagawin po nila sisimulan sa 2030, the world, ang buong mundo will have one currency that will be Bitcoin or electronic money. Okay, wala na yung tendered cash, wala na yung mga barya-barya. Transaction worldwide will be Bitcoin, ano po. One currency, one government, and one religion. Yan ang plano nila sa 2030. Okay? Now, if we will try to jive itong kanilang timeline sa timeline ng salita ng Panginoon na 120 siya na, or 2045 will be the end of the world, or end of humanity, not end of the world, but end of the human race, ano po, sa scripture. Kung totoo yung sinabi ng Panginoon na 120 siya na. Kasi itong 120 hindi lang po ito sinabi kay Noah. Ang term po doon sa Genesis 6 verse number 3, okay, tingnan niyo ha, pansinin niyo dahil mahalaga yung terminology na ginamit ng Panginoon, ano po. Okay? Ang sabi ko dito, babasahin ko po dahil mahalaga ito, ano po. The Lord said, "My spirit shall not always strive with man." Okay, so he is not referring to a specific individual, not to Noah, not to any particular individual dito sa Genesis chapter 6. Okay? And sabi po dito, for that he is also flesh. So that means whole human race po ito, ano po. Yet his days shall be 120
years or 120 Shana or 120 times 49 years. So ayan po yung timeline ng Panginoon sa mga tao sa mundo. Now we will go down, yan yung perspective natin, ano po. Titignan natin kung ito ay totoo o hindi. Hindi na nangyari, ano po. Kasi pag hindi nangyari ito, walang pattern, hindi pa ulit-ulit na nangyari itong mga 49 years na binabanggit po dyan. Kung walang nangyari na ganyang mga event, ay hindi mangyayari, hindi totoo yung calculation po natin. So we will confirm that by diving through and zeroing itong binabanggit ni Apostle Paul sa aklat ng saan yun? Galatians 3 verse number 17 na binabanggit diyan na 430 years after the law came. So the covenant was given, and after 430 years the law came, sabi ni Apostle Paul sa Galatians 3 verse number 17. So tingnan po natin yung data. We will try to calculate ito pong 50 Shana. That means from creation, bibilang tayo ng mga 49 years na nangyari. Okay? So, yan ang ating gagawin ngayon kasi hindi natin matatapos itong pag-aralan itong 120 Shana from creation until the end of humanity. Mahabang pag-aaral yan. Ang gagawin po natin ngayon ay pag-aralan natin itong first 50 Shana na nangyari. That is from creation until the giving of the law. Okay? I'm sorry, to be exact. From creation until the people of Israel entered the promised land. Okay? Yan yung unang 49 years na nangyari sa ating human history. Okay, so punta tayo sa if we try to go to Genesis chapter 5 now, prepare your calculator or kasi pagka wala tayong calculator magkakamali tayo, ano po. Okay, so if we go to Genesis chapter 5, punta tayo sa Genesis chapter 5. Ganito ang binabanggit ng ating Panginoon, ano po, ano. Okay, so Genesis chapter 5. By the way, ang sabi nila Genesis chapter 5 ay the funeral chapter. Kasi kahit gaano daw kahaba ang buhay ng tao diyan, namamatay pa rin sila, ano po. Genesis chapter 5. Ayan. Adam begat Seth. Kailan 'yon? Verse 3. Okay, when Adam lived 130 years and he begat Seth. So nanganak si Adam kay Seth, 130 years old daw siya, sabi diyan, ano po. Okay? So ito yung if you are not fond with the scriptures, itong mga genealogy na binabanggit dito, iisipin mo, wala namang mensahe dyan. Walang mensahe dyan sa puro pangalan naman na pangalan. May pangalan ho dyan, may mensahe po dyan na pag-aralan na ho natin last time, ano po. Okay, so, ito. Adam begat Seth, 130 years, plus Seth begat Enoch, 105 years, plus Enoch begat Canaan, 90 years old, and Canaan begat Mahalalel at 70 years old, plus Mahalalel begat Jared, 65, Jared begat Enoch, 162, Enoch begat Methuselah at 65,
And Methuselah begat Lamech at 187. Asan na yon? And Lamech begat Noah at 182. And Noah begat Shem at 502. Asan na tayo? Oo. Asan na ako? Nakay Shem na ako? Noah begat Shem. Asan na yon? Okay. Noah begat Shem at 500. Yan? 500 years old. Sabi po dyan. Ano po? So, from Adam, ito ang Genesis chapter 5 is from Adam to Noah. Okay? So, ilan yan? Pag tinotal natin yung mga edad na yan, yung mga years na binabanggit dito would amount to 1,558 years. Okay? So, from Adam to Noah, 1,558 years. Okay? Now, Genesis chapter 5 yan. We go shortcut natin dahil mahaba ito. But if we go to Genesis chapter 11, itong genealogy po ito ay nagpatuloy. Ano po? Verse number 10. Verse 10? Ay. Okay, let's go to Genesis verse 10, 11. Genesis 11 verse 10 to 32. Ayan, ano po, binabanggit yan, ano po. Ano yan? Shem, natapos tayo kay Noah, he begat Shem, sabi doon at 500 years old, di ba, sa Genesis 5. Now, itong Genesis 11, tuloy natin, Shem begat Arphaxad. Ilan yan? 5. At 100 years. Okay, hindi na natin babasahin ng precise dahil meron naman tayong calculations dito. And Arphaxad begat Sala at 35. Sala begat Eber at 30. Eber begat Peleg at 34. Peleg begat Rio at 30. Rio begat Shirog at 32. Shirog begat Nahor at 30. Nasaan na si Nahor? Okay, ayan. Nahor begat Tera at 29 and Tera begat Abraham at 70. Okay? Ayan, yan yung Genesis 11:10 to 32. Now, if we will try to add from Shem to Abraham, that is 390 years. So may ito-total natin from Adam to Noah, that is 1,558 plus from Shem to Abraham, that is 390 years. 390 years. Ilan na ang total niyan? Is equal to 1,949 years. Okay? So, 1,949 years na ang natapos from Adam to Abraham. Ano po? Okay? Yan. 1,949 ba? Hindi, 48. 1,948 years. Ano po? Okay? So, yan. Yan yung tinatawag nating kung i-divide mo yung divided by 49. Okay, if we try to divide by 49, ano ba ang equivalent niyan? But at any rate, mamaya natin ito total yan, pero pupuntahan natin yung panahon ni Abraham dahil ang sabi ni Apostle Paul ay the covenant was confirmed to Abraham
and then 430 years after the law came. Sabi po doon, ano po, the law came, and then total natin yan para meron po tayong idea kung kailan natapos yung 50 Shana. Okay, so we go to chapter 12. Tingnan nyo ha, ito yung timeline natin. We go to chapter 12. Forgetting itong ano to? Chapter 12? 11 pala yan eh, chapter 12. Genesis 12 verse number 4. Oh, kay Abraham na tayo ha. From Adam to Abraham, ano po? Dito na tayo. That is 1,948 years. So nandito na tayo kay Abraham, ano po? Okay, tingnan natin. Verse number 4. Inutusan siya ng Panginoon, ano po? Okay, umalis ka diyan sa bayan mo, sabi niya, umalis ka diyan sa mga kamag-anak mo at pupunta ka doon sa. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. So 75 years old siya nung umalis siya sa Haran. Sa Haran umalis siya, 75 years old. Ano po? Okay, so dahil ano ang pinangako ng Panginoon sa kanya? Ano ang pinangako sa kanya ng Panginoon? Sabi sa verse 3, 'di ba? Ito yung promise. Ito yung promise ng Panginoon, ano po? Now, take note, ha? I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Again, ito take note, ha? Sa last phrase. Sa Genesis 6 verse number 3, ang coverage ng 120 siya na is the whole human race. Sabi ko, di ba? Dahil he used the word man. He is not specifically talking to a person. Ano po? Okay? So he is speaking as God laying down itong years ng human race. Ano po? Okay, buong sangkatauhan. And then, tingnan nyo, pagdating sa promise ng Panginoon kay Abraham, ang promise ng Panginoon sa kanya, all of the families of the earth be blessed. Okay? So, ang blessing ng Panginoon, hindi lang sa pamilya ni Abraham, but all the families. Again, ito ay total human race ang binabanggit ng Panginoon dito. It was not an exclusive promise, ano po? But this promise is given to Abraham exclusively, of course, but the coverage is the families of the earth. The same language sa Genesis 6 verse 3. Nung sinabi ng Panginoon na man shall his days will be 120 years. Okay, the whole human race. Again, ito kay Abraham naman, the whole family, itong human race, binabanggit yan, all the families of the earth be blessed. So nagkaroon ng promise dyan, ano po? Ibinigay ng promise ng Panginoon kay Abraham. Ito yung binabanggit ni Apostle Paul 430 years after. Ano po? 430 years after, okay, would be the end, ano po, of itong 50 Shana na binabanggit doon sa Galatians 3 verse number 17. Okay, so umalis si Abraham sa Haran, 1,948 plus ilan ito? Ilang taon siya? Sa verse 4, 75 years. Oh, add 1,948
adds 75 years. Okay, so ang susunod na guide natin, chapter 15. Tingnan niyo sa chapter 15. I-add niyo lang yun ha, huwag niyo kakalimutan dahil hindi ko may add na ano ito, okay. Chapter 15, if we go to chapter 15, verse number 18. 18. Okay, so ito. Ha? Verse number 18. Tama ba yan? 15, 18. In the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, andali ha, ito ang nangyari. Sa Genesis chapter 12, God declared a promise. Okay? God declared a promise. Sa Genesis chapter 15, the promise turned into a covenant. Magkaiba yan ha. Okay? Kasi yung pangako ng Panginoon, to the entire humanity yun eh. Pero pagdating sa Genesis chapter 15, the promise was sabihin natin enforced and turned into a covenant. Okay, kasi kung babasahin natin itong mga halimbawa itong nangyari po dito okay, babasahin natin yung mga previous verses dito. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham, okay, at ang sabi ng Panginoon sa kanya, verse number 9, magbigay ka ng offering sa akin. Sabi niya, ano yan? A goat, a she-goat, turtle dove, a young pigeon, and he took unto him all this and divided them in the midst and laid each piece one against another, but the birds divided he not. Okay, so nag-offer si Abraham sa Panginoon ng mga offering. Pinaghahati niya yung mga offering, sabi diyan sa verse number 10, and then pagdating ng kahapunan, nakatulog si Abraham. Sabi diyan sa verse 12, nakatulog. Ibig sabihin, buong hapon nag-uusap sila ng Panginoon. Wala tayong verse to support that, but pwede nating isipin na gano'n. But pagdating sa hapon, sabi po diyan, a deep sleep fell upon Abraham. Anong time yan? The going down of the sun. So hapon na yan, nakatulog si Abraham at nagkaroon siya ng horror of great darkness, or nanaginip siya, nabangungot siya, marami siguro siyang nakain, nakatulog siya, inantok siya, sabi diyan sa verse number 12. At ito ang nakita, ito ang ginawa ng Panginoon, itong patuloy yung pag-uusap nila sa Panginoon kaya habang kahit nakatulog sila. By the way, sa Middle East, primary agent po sa Middle East na pag ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao is through dreams, sa panaginip. Okay? So ganito nangyari dito kay Abraham. At nung nanaginip si Abraham, sa panaginip niya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano sabi diyan? Thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also the nation whom they shall serve I will judge, and afterward they shall come here with a great substance, and shall go out to thy fathers and feast, and thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. And it came to pass, when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace,
and a burning lamp that passed between those pieces. Ano ibig sabihin po nito? Nung nagbigay ng offering si Abraham sa Panginoon, pinaghahati-hati niya yon. Nung nakatulog si Abraham, sabi po diyan, sa panaginip niya, may bumaba na smoking furnace, a burning lamp. Ito po yung, sabi ng mga Bible scholars, ito po yung pagpapakita ng Panginoon kay Abraham in his dreams. At anong ginawa ng Panginoon po dito? Ang Panginoon po ay He passed between those pieces. Okay? Now ito ay isa pong cultural knowledge na dapat nating malaman dito. Ano po? Sa Middle East, kapag ang dalawang hari ay nagmi-meeting at nagkakaroon ng kasunduan, merong mga offering 'yon. Ano po? Mga offering. Okay? At para pagtibayin, to reinforce their treaty o yung usapan or yung kanilang covenant, okay, ay pareho yung dalawang hari lalakad yan sa gitna ng mga offering. Okay, lalakad sila. Ibig sabihin nila, kapag hindi ako sumunod sa usapan natin, pwede mo akong hati-hatiin katulad nitong mga offering. Ganon ang ibig sabihin niya. Ano po? Ganon ang culture po nila. Okay, so having that in mind, pagdating po dito, nakita po natin ang naglalakad sa gitna ng offering ay ang Panginoon lamang. Wala si Abraham. Ano ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin po niyan, ang pangako ng Panginoon nakasalalay sa Kanya, hindi sa tao. Hindi si Abraham, kasi hindi kasama si Abraham diyan na naglakad kasama ng Panginoon. Nakatulog nga siya eh. Okay, hindi niya kaya. Okay? So, ibig sabihin niyan, ito po yung tinatawag na authentication ng promise ng Panginoon. From a promise sa Genesis 12, ginawa niyang covenant, ginawa niyang he reinforced his promise by walking through the midst of the offering. Okay? And ibig sabihin niyan, ito ay applicable, futuristic type yan ng crucifixion ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon doon, anong sabi ng Panginoon namatay sa krus? Why hast thou forsaken me? Sabi ng Panginoon, di ba? Ganito rin nangyari po dito. Abraham forsook the Lord. Kasi man does not have the ability to reinforce a covenant dahil tao lang siya. So, ang sabi ng Panginoon dito, me as God walking in the midst of the offering, saying to Abraham, sabi niya, in thee shall all the families of the earth be blessed. Totoong mangyari yan kasi ako naglakad sa gitna ng offering. Ibig sabihin ng Panginoon, ako ang magre-reinforce, ako ang gagawa ng mga pangako ko, sabi niya. So, from a promise authenticated is it turned to be a covenant dito between Abraham and God himself. Sabi po diyan, ano po. So, pero pagdating sa verse 18, and in the same day the Lord made the covenant with Abraham, saying, unto thee, unto thy seed have I given this land. Tingnan nyo ha. Ano yung promise ng Panginoon na gagawin niya? Gaano kalawak? From the river of Egypt, ano yan? That is Nile River. Sa kapanahonan natin, yan po ay sa bandang kaliwa ng Suez Canal. Ano po? Okay? From the Nile River unto the great river Euphrates. So, from Egypt to Iraq, yan ay pangako ng Panginoon
sa mga bansang Israel. Okay? Kaya yung mga tao na nakakasaklaw dyan ngayon, they are dividing the land promised by God to Abraham, to Israel. Ano po? Kaya nagkakagulo dahil hindi nangyayari ito. Now, ito po ay mapapapunta sa bansang Israel dahil it was God that walked between the offering. Ibig sabihin niyan, He has the ability and He has the right to take all these things because He created the heaven and the earth at siyang may-ari ng lahat. Kapag nagsalita ng may-ari ng lupa, wala ka nang magagawa doon. Siya may-ari eh. Okay? Hindi mo siya pwedeng kalabanin. Siya nga ang may-ari eh. Okay? Yan ang... dito sa... Pagdating sa reinforcement ng promise, naging covenant sa Genesis 15 verse number 18. Ano po? Okay? Ayan. Yan ang nangyari. And then, tingnan nyo sa next chapter, kasi nagkaroon ng promise ang Panginoon kay Abraham, hindi shall, unto thy seed, sabi niya, di ba? Sa iyong anak, ibibigay ko ang buong bayan na ito, buong lugar na ito, from the great river Euphrates to the river of Nile River in Egypt, sabi niya sa inyo to, sabi niya, ano po, okay? So, if we go to chapter 16 verse number 3, chapter 16 verse number 3, ano binabanggit po dito mga kapatid? Chapter 15 verse number 3. Ayan, verse number 3 na, ano po? Okay? So, nagkaroon ng pangako ng Panginoon kay Abraham na ang lugar mula sa Egypt hanggang sa Iran ay sa kanila, pero walang anak si Abraham. Kaya ang ginawa ni Abraham dito, actually si Sarah, ano po? Si Sarah ang kanyang unang asawa. Dahil wala silang anak, anong ginawa ni Sarah? Ibinigay ni Sarah yung kanyang katulong na si Hagar kay Abraham para magkaanak sila, para matupad daw yung pangako ng Panginoon. Sabi po diyan, ano po, sa verse number 2. Okay? So yan nangyari. Kaya pagdating sa verse number 3, tingnan niyo po, and Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her handmaid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan. Tingnan niyo, ano po. Sa chapter 16, 10 taon na sila pala naninirahan dito sa Canaan bago magkaroon ng anak si Abraham. So, kanina 1,948 years plus ilang taon? Si Abraham 75 plus 10 years. Pagdating dito, plus 10 years na dito sa Genesis chapter 16. Nasa Canaan na sila, ano po? Sa promised land na sila, ano po? Okay, sa verse number 3. And, ano nangyari dito? Siyempre, sa verse number 4, and he went in into Hagar, and she conceived, and went, and she saw, she had conceived, her mistress was despised in her eyes. So, nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar, na ang pangalan niya ay, ano pangalan niya? May ngipin na siya. Anong pangalan nito? Ang pangalan ni anak ni Abraham kay Hagar? Si Ismael. Okay, asan ba yung verse na yon? Ayan. Ano yan? Verse 11. Okay, so verse 11. Okay. And shall call his name Ismael because the Lord hath heard thy affliction. Okay, so after 10 years na yan, ano po? Okay? So, ayan. Pero alam natin nangyari, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano po? Sa next chapter,
Next chapter, tignan nyo ha, tignan natin ito, mahalaga ito. Sa chapter 17, ano po? 17 ba ito? Verse number, pagkatapos si panganak si Ismael, chapter 17, verse 24. Ganito nangyari, tingnan nyo ha, 24. Tingnan nyo ha, ito na tayo. And Abraham was 90 years old. 90 years old na siya. Ha? I'm sorry. 90 years old and 9. Okay. 90 years old and 9. 99 years old na siya. Ano po? Ano ang nangyari po dito? So, ano ito? 1,948 years plus 99. Plus 99 na. Okay? Yan. And 25. And Ishmael, his son, was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Sabi po dyan. So, 99 years old na dito si Abraham. Na-confirm si Ismael. Ano po? Kanyang firstborn. And then, tignan nyo ha, sa pinakahuling parte ng buhay ni Abraham, ano po, sa chapter 21, punta natin yung chapter 21, hindi natin binabasa lahat dahil mahaba ito, but itong mga, mga mahalaga lang na verses, 21 verse 5, tignan nyo, and Abraham was 100 years old when his son Isaac was born. Okay, so nung 100 na si Abraham, pinanganak naman si Isaac, ang kanyang pangalawang anak. Ano po? Ito ay kanyang anak kay Sarah, sa kanyang asawa. Ano po? Yung una niyang anak, si Ismael, sa kanyang kabit, ano po, si Hagar. Okay? Ang ginawa kasi ni Sarah, pinangunahan niya ang Panginoon kasi nangako ang Panginoon kay Abraham nang sabi niya na sa iyong unto thy seed, sabi niya, I will give this land, sabi niya. Pero nag-usap yung dalawa, paano ka magkakaroon ng seed wala ka namang anak, sabi ni Sarah. So mabuti pa kunin mo na lang si Hagar para magkaanak kayo, yun ang gagawin mong tagapagmana mo, sabi ni Sarah. Ano po? Okay. Pero hindi yan ang plano ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi, galing sa iyo ang iyong ang tagapagmana ni Abraham. Okay? Now, ito na yung miracle, ito na yung another miracle ng ginawa ng Panginoon. Ano po? Kasi ang tao nakikialam sa plano ng Panginoon, ang isip ng mga tao, hindi kaya ng Panginoon na i-enable si Sarah para manganak dahil matanda na daw sila. Hindi na pwede manganak. So ang isip ng tao, hindi kaya ng Panginoon, pero perfect yan sa Panginoon. Ano po? Yan ang gustong mangyari ng Panginoon. Ang tao na wala ng kakayahan, na sumusunod pa sa Kanya, yan ang mahalagang prinsipyo na matutunan po natin, mga kapatid. Ano po? Pag dumating sa panahon sa ating buhay na wala na tayong magagawa, doon pumapasok ang kalooban ng Panginoon. Hanggat mayroong kayang gawin ng tao, hindi yan susunod sa Diyos. Pero pagka wala ka nang magawa, ay tumatakbo ka dapat sa Panginoon at doon gagawa ng milagro ang Panginoon. Ano po? Ito po yung prophecy ng virgin birth ng Panginoon. Ano po? Okay? Sa buhay ni Abraham at saka ni Sarah, they cannot anymore bear a child, in their old age. But God enabled them to bear Isaac. And Isaac was born.
Ano po? Sa 21 verse number 5. When Abraham was 100 years old, then his son Isaac was born unto him. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay? Ganon din ang nangyari kay Mary in the New Testament. They cannot bear a child because they were not married. Hindi pa sila kasal eh. Hindi sila pwedeng manganak pa. Ano po? Pero God enabled her to bear. Ano po? Kaya po nagkaroon ng tinatawag na virgin birth po ng ating Panginoon. That was September 4 BC. Okay? Makakalculate natin yan, exact yan pagdating sa calculation ng Shana. Shana calculation is the most precise calculation, by the way, in the Bible. Ano po? Okay? So, 100 years old na ito si Abraham. Isaac was born. Ano po? Okay? And the covenant, itong covenant ng Panginoon, ano po, that was sealed by a token. Ano po? The promise was given in Genesis chapter 12. It was authenticated and it turned out to be a covenant in Genesis 15. And then it was sealed. So dalawa po ito, ano po? Dalawang aspect of authentication ng promise ng Panginoon. Ano po? He made the promise, He authenticated it Himself by walking through the midst of the offering. Ibig sabihin ng Panginoon, sa aking kakayahan, as long as I am God, sabi niya, I will keep my promise to you. Sabi niya kay Abraham. Ano po? And it was understood by Abraham when God implemented a token of the covenant. Ano ang token ng covenant ng Panginoon kay Abraham? Katulad din kay Noah. Ano ang token ng covenant ng Panginoon kay Noah? Nan sabi ng Panginoon, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sabi niya, ano po? Ang sagot naman ni Noah, ano ang katunayan na ipapakita ko sa mga tao para maniwala sila? Sabi ni Noah. Anong binigay na token ng Panginoon na covenant kay Noah? The rainbow, di ba? As long as there is a rainbow, sabi ng Panginoon, that is a token, a remembrance, a sign, a signature of God that the whole world will not be experiencing itong diluvian period na nangyari kay Noah, because nandyan ang token ng Panginoon. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi ng mga Greenpeace movement na pinakana ng Spain. Ano po, na green principles na wag na daw kayo sumakay. Wag na daw kayo sumakay sa mga kotse, wag na kayong magpaandar ng motor kasi yung usok niya nakakasira sa ozone layer. Wag na kayong magsunog, nakakasira. Wag na kayong gumamit ng plastic, nakakasira ng environment, sabi nila, ano po. Okay? Ang totoo niyan, kahit sunugin lahat ng plastic sa buong mundo, hindi masisira ang mundo. Bakit? Andyan ang pangako ng Panginoon nananatili. Kahit sunugin o putulin lahat ng puno sa buong mundo, meron pa rin tayong oxygen na hihingain. Ano po? Okay? Yan ang pangako ng Panginoon ano po. Hindi kayang sirain ng tao ang mundo. Ang may kakayahan lang yan, ang Diyos. Ano po? Kapag kumilos na ang Panginoon at inuga niya ang mundo, and by the way, yung mga explosion ng mga volcanoes, sabi ng mga scientists, di ba? Vital yan saan? Vital po yan sa buhay ng tao. Kapag hindi pumuputok ang mga bulkan, anong sabi po nila?
hindi tayo nagkakaroon ng check and balance sa ating environment. Kaya kinakailangan pumutok yung bulkan. Okay? Pag pinigil mo yan, ay mawawala ang tao sa buong mundo. Okay, so ito na ang panahon ni Abraham, 100 years old na siya. So 1948 plus 100 years na si Abraham. Nandito na tayo sa Genesis chapter 21, ano po. Okay? Yan yung sinasabi ni Apostle Paul na timeline na 430 years before the law. Okay? 400. So advance po tayo. Magmula sa 100 years ni Abraham, we will add 430 years. Lalakbay tayo 430 years from the birth of Isaac. Saan po yan? Basa po natin. Ano po? Okay? Dito po mabasa natin sa Book of Numbers. Ano po? Sa Numbers. So tayo sa Book of Numbers. Matapos na tayo. Sa Book of Numbers, ganito naman ang sinasabi, ano po, verse number 14. Numbers 14, verse number, ano ito? 33. Okay. Tingnan nyo, basahin natin natin. And your children shall wander in the wilderness 40 years. Okay, so, ito na. 100 years old si Abraham plus 430 years dahil sabi ni Apostle Paul, the law was given 430 years before. So kailan yung giving of the law? Kailan yung giving of the law? Yung 10 commandments na Panginoon, it was given prior to this period, 40 years. Kasi 40 years silang nagpaikot-ikot sa wilderness. Sabi diyan, they shall wander in the wilderness 40 years and bear the wardums until your carcasses be wasted in the wilderness. Kasi yung mga tao na sumunod kay Moises, yung iba hindi talaga sila sumusunod sa Panginoon. Nagsusunod-sunuran lang sila kasi sabi nila, ay pupunta sila sa sama tayo, sabi nila, yung mga tinatawag na mga mixed multitudes, na hindi talaga tunay na nananampalataya sa Panginoon. Especially yung mga 10 spies, di ba? Bago sila pumasok sa promised land, nagpadala si Moises ng 12 spies, at nung bumalik yung 12 spies, sabi ng 10, nako, hindi natin kayang i-conquer ang promised land dahil may mga higante doon. At tayo ay parang mga tipaklong lang sa kanilang mga paningin. Natakot yung 10. Pero sabi ni Joshua at saka ni Caleb, kahit mga tipaklong yan, kaya natin sila, sabi nila. So para alisin yung doubt ng nation of Israel, they wander in the wilderness for 40 years. So this is after giving of the law. Okay? After giving of the law, when they traveled from Exodus, nung umalis sila sa Egypt, nung umalis sila sa Egypt, 2 taon sila doon sa Mount Sinai. Okay? 2 taon sila doon. Nung ibinigay yung 10 commandments, they wander for 40 years. Okay? Sabi diyan, in the wilderness, tingnan niyo tingnan natin itong Numbers 32 also. Look at Numbers 32. Makikita natin ganito ang nangyayari. Dali lang, matapos na tayo. 32 verse number 13. Numbers 32:13. Verse 13. Verse 13. Go. Yan.
And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. Okay, confirm yan ha. 40 years sila. And also was confirmed by Joshua. Tingnan natin sa sinulat ni Joshua, chapter 5. Okay, chapter 5, verse number 6. 6. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till all the people that were the men of war which came out of Egypt were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, and unto whom the Lord sware that we should not show unto them the land which the Lord sware unto their fathers, that he would give us, a land that floweth with milk and honey. Ayan, ano po. So chapter verse number 10. Go to verse number 10. Ayan, Joshua 5:10 na tayo. Ito na tayo. And the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover in the 14th day of the 11th month in the plains of Jericho. Ano ito? Ito yung napag-aralan natin sa unang lesson natin, yung Feast of Israel. Pag nagse-celebrate sila ng Passover, this is the beginning of the year. Okay, the beginning of the year of the nation of Israel. Ano po? Joshua 5:10. Ano po? Okay. Ito na po yung culmination ng 50 Shana. Natapos na yung 50 Shana from Adam hanggang sa ano ito? Entrance, pagpasok ng bansang Israel sa promised land. Okay? Tingnan nyo ha. Kasi ito yung sinabi ng Panginoon, ito yung pangako ng Panginoon. Nandito na sila sa entrance ng promised land ha, sa Joshua 5 verse 10. Ano po? Okay? O tingnan nyo. Kasi first year of the month, first year yan ng first day of the new year yan sa kanila, dahil ang sabi ng Panginoon sa Leviticus 23, balikan natin, tignan nyo ha, sa Leviticus 23, yung napag-aralan natin noon, balikan natin kasi ito yung pangako ng Panginoon, ito yung sabi ng Panginoon na po. So verse number 5, in the 14th day of the first month at even in the Lord's Passover. Ito yung ginawa nila ni Joshua, di ba? Sa Joshua 5:10. Ito yung ginawa nila. Okay? Verse number 10. Verse 10. Speak to the children of Israel and say unto them, when ye come into the land. Ayan. Pagdating nyo doon sa promised land that I will give you, sabi ng Panginoon, di ba? Yan. Ye shall observe itong feast. Okay? Feast of the Passover and first fruit. Related Passover yan related feast yan ng Passover. Okay? Pagdating nyo sa promised land, sabi na pang ganito ang gagawin nyo. So, fast forward natin, pumunta tayo doon, na pinuntahan na natin itong Joshua chapter 5, verse number 10, nakita po natin, ito po yung ginawa nila mga kapatid. Ano po? Kasi inutos sila ng Panginoon. Pagdating nyo sa promised land, magkakaroon kayo ng Passover. So, ito na nga nangyari. Ano po? And the children of Israel encamped at Gilgal and kept the Passover in the 14th day of the month at even in the plains of Jericho. Yan, nasa entrance na sila ng promised land. Ano po? This completes itong 50 Shana. Ano po? Okay? 50 Shana. Ano po? So, ilan na ang taon dito na naubos? Ilan na naubos dito? Kung i-calculate natin. 2,000 from creation to Joshua 5 verse 10 is 2,500 years. Exact yan.
precise yan. Pag siya na calculation ang gagawin mo, ano po? 2,500 years. Now, 2,500, you divide that by 49, 2,500 divided by 49 is equal to 51 Shana. Okay? So, from creation to the entrance of sa promised land sa Joshua 5:10, those are 51 Shana. Di ba? 51 Shana. No, natapos na natin yung 51st Shana, ano po, okay? So, may pagpatuloy natin yan sa susunod na pag-aaral natin yung remaining Shana, the Lord willing. So, nakita natin ngayong umaga mga kapatid, ano po, na not to mention itong mga calculation through itong 49 or mga Shana in the scripture. Nakita po natin, ito yung lesson natin ngayon mga kapatid, ano po, that God is in control throughout man's history. Kahit ilang beses pong i-divert o i-thwart ang plano ng Panginoon dito, ay nasusunod at nangyayari ang plano ng Panginoon. Halimbawa, una, di ba? Una, ito pong nung ang plano ng Panginoon na magkaroon ng worldwide humanity. Sabi ng Panginoon sabi ng Panginoon sa kanila, ano po, na you go and replenish the earth. Sabi pagdating kay Noah, ano po, hindi sila sumunod. And then nagkaroon ng worldwide flood. Okay? So naantala, kumbaga yung plano ng Panginoon. But hindi naman naantala, yun talaga ang plano ng Panginoon para lumabas naman itong si Abraham saka si Sarah. 1,948 years from creation, Sarah departs from Haran, childless. At pagdating niya ng 100 years old, hindi sila magkakaanak-anak, pero pagdating ng 100 years old si Abraham, nanganak naman si Sarah, ano po. Lumabas si Isaac. Ano po? Okay? So, knowing siguro ng kaaway, nako, hindi na mangyayari yung plano ng Panginoon, but God made a miracle and Isaac was born through divine intervention. Ano po? Kahit na hindi na kaya ng katawan ng tao, they were enabled by God. Ano po? And God gave the nation of Israel a promise and a covenant. Ano po? That was reinforced by the token. Ano po? And confirmed by the giving of the law sa kapanahunan ni Moises. And then 430 years from the birth of Isaac was the giving of the 10 Commandments doon sa Mount Sinai. 40 years later, the nation of Israel entered dito na po sa Joshua 5 verse 10, the promised land, completing itong 2,500 years from creation to the entrance sa promised land. Ano po? Was 51 Shana. Kasi 2,500 years divided by 49, eksakto, walang butal, 51 Shana. Ano po? Okay? So, yan yung lesson natin. Ano po? So, either ang ating focus natin po dito mga kapatid ay to completely trust on the Lord in all His doings. Dahil kahit na anuman ang katatayuan po natin, kung ikaw ay naniniwala at sabi ni Apostle Paul, ano po, going back tayo sa pagtatapos natin sa Galatians 3.
Let's go to Galatians 3, verse number 17. 17 yun, di ba? Okay, dito sa verse number 17. Sa Bible reading natin, ang sabi, ha? Saan na ba? 3 ba ito? Oh, 3. And if ye, anto? And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Sabi diyan, ano po? Kung tayo nga ay naniniwala sa Panginoon Jesucristo, sabi niya sa verse 26, for we are all children of God by faith in Christ Jesus. Pag tayo ay totoong nakakilala sa Panginoon, tayo ay totoong lipi o seed ni Abraham, sabi ni Apostle Paul. And heirs according to the promise. Tagapagmana tayo, ano ang mamanain natin? Ano yung pinangako ng Panginoon kay Abraham? Ano yung pinangako niya? Way back sa Genesis chapter 12 at saka Genesis chapter 15, from the river of Egypt to the great river Euphrates, yan ang iyong ari-arian, sabi ng Panginoon kay Abraham. At ipamamana ko yan sa iyong mga anak, lahat ng iyong anak. Sabi niya, ano po? At kung tayo po ay mga anak ng Panginoon, sabi niya sa verse 26, tayo ay lipi ni Abraham, sabi diyan. At tagapagmana according to the promise, sabi diyan. So kung ikaw ay totoong nakakilala sa Panginoon, meron ka palang mamanahin doon sa Israel na lupa pagdating ng millennial kingdom or ano. Okay? So, meron ka palang mamanahin doon kung literal interpretation ang gagawin natin. Ano po? Meron palang nakalaan na lupa ka doon sa Israel, ano po? Maganda ang lugar na 'yon, ano po? Babaguhin niya ng Panginoon. Doon bababa ang sabi sa Book of Revelation doon bababa ang kanyang New Jerusalem, di ba? Okay, doon bababa. Opo. So, God hath given a promise, He authenticated it, and turned to be a covenant, and it was reinforced by the token, and it was, sabi ng mga prophets, ano po, this is what we call the everlasting covenant. Sabi niya, separate study natin yan, ano po. Ayan, an everlasting covenant. Ano ibig sabihin po niyan? Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul na bagay na inilaan ng Panginoon sa atin na walang katapat na salita at walang katapat na pagtingin. Hindi mo ma-imagine gaano kayaman ang pangako ng Panginoon, yun ang sabi ni Apostle Paul, sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon as your Lord and Savior. Kaya tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, mga kapatid. Ano po? Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano po? Yan po yung culmination ng the first 50 Shana. From creation to the entrance in the promised land, from Genesis 1:1 to Joshua 5 verse number 10. 50 Shana po yan, ano po? Okay, 50 Shana, ano po? 49 years sa calculation ng scriptures, ano po? Okay, so sana makasama po kayo ulit sa susunod na pag-aaral natin dito po sa Theonomy Channel, and may you continue to like and support and share itong nasa YouTube channel po natin, ano po, para po sa laganap ng ebanghelyo ng Panginoon. See you next Sunday, and may God bless you.